Binasag ang pangarap, tinapakan ang pagkatao. Habang nakayuko si Malaya sa malamig na sahig ng mansyon, marahas na tumawa si Doña Magnolia. Isa ka lang lulutuan ng apo ko, hampas lupa. Pikit matang pumayag ang asawang si Makisig sa lantarang pang-aalipusta. Ngunit nag-alab ang mga luhaan at pagod na mata ni Malaya. Babangon siya mula sa abo. Ngunit paano tatakas ang isang inang nakakulong sa hawlang walang lagusan? Hayaan mo siyang manginain dito hanggang sa isilang ang bata. Pagkatapos, itapon mo pabalik sa basurahan ang babaeng iyan. Hindi siya kailanman nababagay sa pamilya Salvador. Gumuho ang buong mundo ni Malaya. Nakatayo siya sa labas ng bahagyang nakawang na pinto ng aklatan. Yakap ang isang silyang kahoy ang lamig ng sahig na marmol na tumatagos hanggang sa kanyang talampakan. Sa kanyang nanginginig na mga kamay ay isang pilak na bandehado kung saan nakapatong ang isang mangkok ng mainit na sopas ng manok. Ipinagluto niya ito ng may buong pagmamahal para sa asawang si Makisig upang maibsan ang pagod nito matapos ang maghapong pagtanggap ng mga bisita sa kanilang marangyang kasal. Kung tititigan ng malapitan ang mga daliri ni Malaya, makikita ang mga sariwang sugat at maliliit na hiwa mula sa maghapong paghahabi. Binaliwala niya ang hapdi ng mga sugat na ito matapos buong tiyagang habihin ang isang mamahaling kumot na iniregalo niya sa kanyang biyenan bilang tanda ng kanyang malalim na utang na loob. Ngunit ang isinukli sa kanya ay mga salitang kasing talim ng punyal na direktang itinarak sa kanyang dibdib. Isang mabigat na paninikip ang bumalot sa kanyang lalamunan, parang pinipiga ang kanyang puso. Unti-unting pinapatay ang huling piraso ng pag-asa na baka sakaling matutunan din siyang mahalin ng pamilyang nagligtas sa buhay ng kanyang ina. Nakagat niya ang kanyang ibabang labi hanggang sa malalasahan niya ang pait ng sariling dugo. Pinipigilan ng anumang hikbi na maaaring kumawala sa kanyang bibig. Naghintay ang kaluluwa ni Malaya ng pagtatanggol mula sa lalaking pinangakuan siya sa harap ng altar. Ilang oras pa lamang ang nakalilipas. Ngunit ang sumunod na boses na pumunit sa katahimikan ay nagdulot ng mas matinding kilabot sa kanyang buong pagkatao. Opo ma, hayaan niyo na muna siya. Basta makuha ko lang ang mana ko kay Lolo, susundin ko ang lahat ng gusto ninyo. Nakakapagod din kasing magpanggap na mahal ko ang isang tulad niyang walang pinag-aralan. Ang bawat salita ni Makisig ay parang asidong ibinuhos sa nagdurugong puso ni Malaya. Ang lalaking akala niya ay magsisilbing kanlungan niya mula sa matang mapanghusga ng lipunan ay isa lamang palang duwag na nagtatago sa likod ng palda ng kanyang ina. Ginamit lamang nito ang utang na loob ng pamilya ni Malaya upang gawin siyang isang kasangkapan, isang sunod-sunuran na magbibigay sa kanila ng tagapagmana. Dahan-dahang humakbang paatras si Malaya. Sa kanyang paggalaw, isang mabigat at mainit na luha ang kumawala mula sa kanyang mata. Bumagsak ito ng tuwid sa mangkok ng sopas na nagsisimula na ring manlamig. Lumikha ng mga maliliit na alon na dahan-dahang sumira sa payapang ibabaw ng sabaw. Katulad ng sabaw na yon, ang kanyang tahimik na buhay ay tuluyan ng nilaso ng kasakiman. Bago siya tuluyang magtago sa dilim ng pasilyo, sumilip siya sa huling pagkakataon mula sa awang ng pinto. Nakita niya ang mapagmataas na bulto ni Doña Magnolia na may hawak na isang lumang litrato ng isang babaeng hindi pamilyar kay Malaya. May matinding pandidiri sa mukha ng matanda. Nang gusutin nito ang litrato at walang pangingiming ihagis sa basurahan bago uminom ng mamahaling alak. Isang tanong ang naiwan sa isip ni Malaya kung sino ang babaeng iyon at kung bakit tila may itinatagong madilim na sikreto ang mga dingding ng mansyong ito. Bumalik si Malaya sa madilim at malamig na kusina. Ibinaba niya ang bandehado sa lababo at napadausdos siyang napaupo sa sahig. Isinasandal ang kanyang nanginginig na likod sa matigas na semento. Ibinakas niya ang kanyang dalawang kamay sa kanyang tiyan na sa ngayon ay wala pang laman. Sa gitna ng dilim at kalumbayan, isang tahimik ngunit matibay na pangako ang nabuo sa kanyang isipan.
Hindi niya hahayaang maging biktima ng kahayupan ang magiging anak niya. Gumapang ang malamig na liwanag ng umaga sa bintana ng silid ng bagong kasal, ngunit walang init itong dala para kay Malaya. Nakaupo lamang siya sa gilid ng kama, blangko ang mga mata, ang buong katawan ay manhid pa rin mula sa mga natuklasan niya kagabi. Si Makisig ay mahimbing na natutulog sa kabilang panig ng kama, payapa at walang anumang bakas ng pagkakasala sa mukha. 3 banayad at magalang na katok sa pintuan ang nagpabalik kay Malaya sa kasalukuyan. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Doña Magnolia. Suot ng matanda ang pinakamaamo at pinakamatamis nitong ngiti na aakalain mong isang anghel na bumaba mula sa langit. Sa kanyang mga kamay ay isang mamahaling pilak na bandehado. "Good morning, Hija." Malamig na bati ni Doña Magnolia, lumapit kay Malaya at hinaplos ang buhok nito na parang isang tunay na ina na nag-aaruga. "Ipinagtimpla kita ng espesyal na tsaa. Inumin mo ito gabi-gabi para mabilis kang magdalang tao at lumakas ang katawan mo para sa pamilya natin." Tinitigan ni Malaya ang umaasong madilim na likido sa loob ng porselanang tasa. Ang amoy ng halamang gamot ay nanunuot sa ilong, ngunit para kay Malaya, ang tasang inilapit sa kanyang mga labi ay tila naglalaman ng mismong kamatayan na nakabalat kayo sa ngalan ng pagmamalasakit. Ang init na nanggagaling sa tasang inilapit ni Doña Magnolia ay waring humaplos sa mukha ni Malaya, ngunit nagdala ito ng kakaibang ginaw sa kanyang buong pagkatao. Tinitigan niya ang maitim na likido na may kasamang malansang amoy ng mga pinakuluang ugat at dahon. Bawat pag-alon ng tsaa sa loob ng tasa ay tila nagpapaalala sa kanya sa hatol ng kamatayan na narinig niya kagabi. "Sige na, Hija, inumin mo na habang mainit pa, para ito sa ikabubuti ng sinapupunan mo." Malambing na wika ng kanyang biyenan. Ang mga mata ng matanda ay kumikinang sa isang uri ng pananabik na nagpatayo sa mga balahibo ni Malaya. Wala siyang takas. Nanginginig ang mga daliring binalot ang porselanang tasa. Dahan-dahang inilapit iyon sa kanyang mga labi. Ang pait ay agad na gumuhit sa kanyang dila. Isang lasang hindi pamilyar at tila sumusunog sa kanyang lalamunan. Napapikit siya sa sidhi ng pakiramdam. Sa isang saglit kung saan lumingon si Doña Magnolia upang ayusin ang kurtina ng bintana, mabilis na idinikit ni Malaya ang kanyang puting panyo sa kanyang bibig at palihim na iniluwa ang malaking bahagi ng likido sa telang yon. Itinago niya ang mantsadong panyo sa bulsa ng kanyang palda bago pa man muling makaharap ang matanda. Ibinaba niya ang walang laman na tasa. Pilit nang umingiti, kahit parang binibiyak ang kanyang dibdib sa takot. Pagsapit ng gabi, ang hapagkainan ay naging isang malawak na larangan ng tahimik na digmaan. Ang pagtama ng mga pilak na kubyertos sa mga mamahaling pinggan ay lumilikha ng malamig na alingawngaw sa buong silid na lalong nagpapabigat sa hanging nalalanghap ni Malaya. Nakaupo siya sa dulo ng mahabang mesa, malayo sa asawang si Makisig, na abala sa paghiwa ng kanyang karne. Tumingin si Doña Magnolia kay Malaya nang may nanliliit na mga mata, pinupunasan ang gilid ng kanyang labi gamit ang isang telang serbilyeta. "Sana naman ay natututo ka ng kumilos ng naaayon sa estado ng pamilyang ito, Malaya. Lagi mong tatandaan, kung hindi dahil sa perang ibinayad ko sa ospital para sa nanay mong sakitin, matagal na sana siyang ibinaon sa lupa. May utang na loob ang pamilya mo sa akin, kaya dapat lang na maging masunurin ka. Your only purpose here is to give me a healthy grandson. Huwag mo nang pansinin ang mga bagay na hindi mo naman naiintindihan." Para bang sinampal si Malaya ng magkabilang kamay. Ang salitang utang na loob ay isang mabigat na kasanayan na ginamit upang itali siya sa isang haligi ng paghihirap. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Naramdaman ang pagkirot ng mga sugat sa kanyang mga daliri dahil sa walang tigil na paghahabi ng mga telang inuutos sa kanya. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa,
Inabot niya ang hita ng asawang si Makisig sa ilalim ng mesa. Hinanap ng kanyang nanginginig na kamay ang init at proteksyon ng lalaking dapat ay kakampi niya. Ngunit sa halip na hawakan siya pabalik, marahas na inalis ni Makisig ang kamay ng asawa. Tumingin ang lalaki sa kanya nang may diin sa mga kilay at bumulong nang halos hindi bumubuka ang mga labi. Huwag kang maarte, sumunod ka na lang kay mama. Para sa atin din ito, Malaya. Huwag mo na kaming bigyan ng sakit ng ulo. Ang pagtanggi na yon ay mas masakit pa sa anumang pang-aalipusta ng kanyang biyenan. Gumuho ang huling haligi ng kanyang pagtitiis. Nang matapos ang hapunan, nagpaalam siyang masama ang kanyang pakiramdam. Imbes na bumalik sa kanyang silid, tumakbo ang mga paa ni Malaya patungo sa madilim na bahagi ng hardin. Doon, sa ilalim ng malagong puno ng mangga, bumagsak ang kanyang mga luha. Ang pag-iyak niya ay walang tinig, tanging ang malalalim at sunod-sunod na paghugot ng hininga ang nagpapatunay sa tindi ng kanyang pagdurusa. Yakap-yakap niya ang kanyang sarili, pilit na pinipigilan ang pagguho ng kanyang pagkatao. Sa kalagitnaan ng kanyang pagdadalamhati, isang anino ang lumapit mula sa likuran ng mga palumpong. Nakita niya si Mateo, ang anak ng nagde-deliver ng mga sinulid na madalas niyang makausap sa labas ng tarangkahan. Nakatayo lamang ang lalaki, may suot na simpleng sando at pantalon na pinaliguan ng pawis mula sa maghapong pagtatrabaho. Ang presensya nito ay nagdala ng kakaibang kagaangan sa dibdib ni Malaya. Hindi ito lumapit ng sobra upang igalang ang kanyang espasyo, ngunit ang mga mata nito ay puno ng tahimik na pag-unawa at kalungkutan para sa kanya. Napansin ni Mateo ang bahagyang pagdurugo ng hintuturo ni Malaya na kanina pa niya kinukuyom. Walang anumang binanggit na matatamis na salita ang lalaki. Dahan-dahan itong lumapit, kinuha ang isang maliit na lata ng pamahid na gamot mula sa kanyang bulsa at maingat na ipinatong iyon sa sementadong upuan sa tabi ni Malaya. Ang magaspang at kalmadong paggalaw ng lalaki ay isang malaking kabaligtaran sa malamig at malupit na mundong ginagalawan niya sa loob ng mansyon. Bago ito tuluyang tumalikod upang umalis, nag-iwan ito ng isang malungkot na ngiti at isang payapang tingin na tila nagsasabing hindi siya nag-iisa. Ang simpleng gawaing iyon ay naging isang makapal na kumot na nagbigay ng init sa nanlalamig na kaluluwa ni Malaya. Nang medyo kumalma na ang kanyang dibdib, nagpasya si Malaya na bumalik sa loob. Habang naglalakad sa pasilyo patungo sa kusina upang uminom ng tubig, nahagip ng kanyang paningin si Tia Luz, ang matandang hardinera. Madaling-madali ang kilos ng matanda habang pilit na itinatago ang isang bote ng gamot na pamatay damo sa ilalim ng lababo. Eksaktong sa sandaling mapansin nito ang bandehado na may hugasan ng tasa ng tsaa na ininom ni Malaya kaninang umaga. Ang takot na rumihistro sa mga mata ng hardinera ay nagtanim ng isang malalim at gumagapang na katanungan sa isip ng nakakabatang babae. Pagsapit ng malalim na gabi, mag-isang nakaupo si Malaya sa harap ng malaking salamin sa kanyang silid. Tinitigan niya ang kalendaryong nakapatong sa kanyang mesa. Bilang na bilang niya ang mga araw. 2 linggo na siyang huli sa kanyang buwan ng dalaw. Isang kaba at munting pag-asa ang nagtalo sa kanyang puso. Baka mayroong isang inosenteng buhay na nabubuo sa kanyang sinapupunan. Isang munting anghel na magsisilbing lakas niya. Ngunit ang munting pag-asang iyon ay biglaang naputol. Isang matinding pag-ikot ng sikmura ang umatake sa kanya. Ang lalamunan niya ay biglang nag-init na tila may pinunit sa loob ng kanyang lalamunan. Mabilis niyang dinukot ang puting panyo mula sa kanyang palda at idiniin ito sa kanyang bibig habang ramdam niya ang pag-akyat ng isang likido mula sa kanyang dibdib. Nang dahan-dahan niyang ilayo ang tela upang tignan, nanlaki ang kanyang mga mata at tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Sa gitna ng malinis at puting panyo, nakabakat ang isang malapot
at nangingitim na bahid ng dugo. Sa loob ng 7 araw, ipinagpatuloy ni Malaya ang kanyang lihim na panlilinlang. Gabi-gabi, sa tuwing inilalapag ng kanyang biyenan ang tasa ng mainit na tsaa, nagagawa niyang ngumiti at magkunwaring iniinom ito hanggang sa huling patak. Ngunit sa sandaling muling mabalot ng katahimikan ng mansyon, dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa pinakamalayong sulok ng hardin, kung saan nakatanim ang mga malalagong rosas na kulay rosas. Doon, dahan-dahan niyang ibinubuhos ang madilim na likido sa ugat ng mga halaman. Pinapanood kung paano ito sinisipsip ng tuyong lupa. Pagsapit ng 7 umaga, maagang bumangon si Malaya. Sa kanyang paghakbang sa damuhan, nabasa pa ng hamog, tumigil ang pagtibok ng kanyang puso sa kanyang nakita. Ang dating malulusog at namumukadkad na mga rosas ay tuluyan ng natuyo at nangitim. Ang mga dahon nito ay kulubot na tila sinunog ng hindi nakikitang apoy, at ang mga tangkay ay marupok na, kapag hinawakan ay agad na nagiging abo. Ang dating buhay na sulok ng hardin ay naging isang sementeryo ng mga tuyong halaman. Isang malamig na kamay ang biglang humawak sa kanyang siko mula sa likuran. Napatalon si Malaya sa gulat, ngunit nakita niya ang nag-aalalang mukha ni Tia Luz, ang matandang hardinera. Namumutla ang matanda at mabilis na lumingalinga sa paligid upang tiyaking walang sinumang nakakakita sa kanila. Hinila nito si Malaya patungo sa makapal na anino ng malalaking puno ng saging. Diyos ko, Hija! Nanginginig ang boses ng matanda, habang ang mga mata nito ay naglalaro sa pagitan ng takot at awa. Iyan din ang nangyari sa unang asawa ni Sir Makisig, kay Isabela. Lason ang tsaa na yan, Malaya. May touch tea ang inilalagay ng donya sa inumin ninyo. Bumagsak ang balikat ni Malaya. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina na tila hindi na kayang buhatin ang bigat ng kanyang sariling katawan. Ang katotohanan ay tila isang malaking bato na dumagan sa kanyang dibdib. Hindi lamang siya kinatatakutan o kinamumuhian ng pamilyang ito. Unti-unti rin siyang pinapatay ng mga ito. Bago sila tuluyang maghiwalay, may palihim na isiningit si Tia Luz na isang maliit na lukot na papel sa kanyang palad. May nakasulat doon na isang numero ng telepono at isang pangalan. Sa tindi ng galit at takot na nag-aapoy sa kanyang puso, dinala ni Malaya ang kanyang mga paa patungo sa kanilang silid ni Makisig. Naabutan niya ang lalaki na nag-aayos ng kanyang kurbata sa harap ng salamin. Makisig, alam mo ba ito? Nanginginig ang boses ni Malaya habang ipinapakita ang telang panyo na may bahid ng maitim na dugo. Alam mo bang nilalason ako ng mama mo gabi-gabi gamit ang tsaa na yon? Tanging ang mahabang katahimikan ang sumagot sa kanya. Hindi man lamang nagulat si Makisig. Sa halip, dahan-dahan nitong ibinaba ang kurbata at humarap sa kanya na may malamig at walang pakialam na ekspresyon. Lumapit ang lalaki at marahas na hinawakan ang magkabilang balikat ni Malaya. Itinulak siya ng bahagya dahilan upang mapasandal siya sa matigas na kahoy na aparador. Huwag kang gumawa ng gulo, Malaya. Utang mo sa amin ang buhay ng pamilya mo. Mariing sabi ni Makisig, ang mukha ay punong-puno ng pagkayamot. Kung hindi kita pinakasalan, namamatay ka na sa gutom at hirap sa probinsya ninyo. Just give me a child. Ibigay mo ang tagapagmana na kailangan ni Mama at gaganda ang buhay nating lahat. Doon tuluyang namatay ang huling ningas ng pagmamahal ni Malaya para sa lalaking ito. Napagtanto niya na si Makisig ay hindi biktima ng kanyang ina, kundi isang kasabwat na handang isakripisyo ang buhay ng sarili nitong asawa para lamang sa kayamanan at mana. Napayuko si Malaya, hinahayaang pumatak ang kanyang mga luha sa malamig na sahig. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hinawakan ang tuyong tangkay ng rosas na nakuha niya kanina sa hardin. Bumaon ang matatalas na tinik sa kanyang malambot na palad. Unti-unting pinupunit ang kanyang balat hanggang sa may munting agos ng pulang dugo ang lumabas mula rito.
ngunit tila manhid ang kanyang katawan sa pisikal na hapdi. Wala itong katumbas sa sakit na nararamdaman ng kanyang puso sa pagsasakatuparan na siya ay nag-iisa sa loob ng pugad ng mga buwaya. Sa bawat pagkirot ng sugat sa kanyang kamay, isang panata ang isinilang sa kanyang kaluluwa. Kung ang pamilyang ito ay handang pumatay ng tao para sa kanilang kasakiman, siya naman ay handang gawin ang lahat upang mabuhay para sa bata na dinadala niya sa kanyang sinapupunan. Isang marahas na pagbukas ng pinto ang pumutol sa mabigat na tensyon sa loob ng silid. Nakatayo sa may pintuan si Doña Magnolia. May suot na namang marangyang kasuotan at ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tindi ng kapangyarihan at ang kanyang labi ay nakakurba sa isang nakakangilabot na ngiti. Narinig ko ang lahat ng sinabi mo sa asawa mo, Malaya. Ang lakas din ng loob mong kwestiyonin ang mga ginagawa ko sa bahay na ito. Marahan ang boses ng matanda, ngunit ang bawat pantig ay tila lason na dahan-dahang kumakalat. Mukhang ayaw mo na ng tsaa na inihahanda ko para sa iyo gabi-gabi. Kung ganoon, baka mas gusto mo ang ibang paraan upang makuha ko ang gusto ko mula sa iyo? Sa ilalim ng matalas at mapanuring paningin ni Doña Magnolia, yumuko si Malaya ng malalim, hinahayaang ang kanyang mahabang buhok ang magsilbing tabing sa kanyang namumugtong mga mata. Patawarin niyo po ako, Mama. Bulong niya sa isang boses na kasing hina ng isang pumanaw na hininga. Gagawin ko po ang lahat ng gusto ninyo, pero kung maaari po, payagan niyo akong tapusin ang huling kumot na hinahabi ko sa ksyuong det sa dulo ng hardin. Iyon po ang huling alay ko bago ko tuluyang ituon ang sarili ko sa pagbubuntis. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda bago ito tumango ng bahagya bilang pahintulot. Hindi alam ni Doña Magnolia na sa ilalim ng mapagkumbabang anyo ni Malaya ay isang nag-aapoy na determinasyon ang nabuo. Pagsapit ng hating gabi, sa gitna ng marahas na pagbuhos ng ulan na tila nakikiramay sa kanyang hinagpis, dahan-dahang lumabas si Malaya Bitbit, ang isang maliit na lalagyan ng gasolinang palihim niyang kinuha mula sa garahe. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa bubungang yari sa yero ay lumikha ng isang mabigat at walang katapusang ritmo sa gitna ng katahimikan. Pumasok siya sa loob ng syuong det. Ang amoy ng tuyong sinulid at kahoy ay sumalubong sa kanya. Ito ang tanging lugar kung saan naramdaman niya ang kaunting kapayapaan, ngunit ngayon, ito rin ang magiging saksi sa kanyang paglalaho. Ibinuhos niya ang gasolina sa mga tumpok ng telang may depekto at sa mga lumang kagamitan. Tumigil siya sa harap ng kanyang malaking kungkoy. Dahan-dahan niyang hinubad ang gintong singsing sa kanyang daliri, ang gintong tanikala na nagtali sa kanya sa kasinungalingan ni Makisig at sa kalupitan ng mga Salvador. Inilapag niya ito sa gitna ng telang balak sana niyang tapusin, isang huling pamamaalam sa buhay na kailanman ay hindi naging kanya. Gamit ang isang maliit na posporo, sinilaban ni Malaya ang dulo ng isang tela. Ang maliit na kislap ay mabilis na lumaki, naging isang naglalagablab na kahel na liwanag na dahan-dahang lumalamon sa lahat ng kanyang nakaraan. Ang init ng apoy ay humahalik sa kanyang balat, isang hapdi na tila naglilinis sa kanyang nadungisang pagkatao. Mabilis siyang lumabas, patungo sa likod ng gusali, sa direksyong itinuro sa kanya ni Tia Luz. Noong isang araw, ang putik sa ilalim ng kanyang mga paa ay madulas at malalim. Bawat hakbang niya ay isang pakikipagbuno sa bigat ng kanyang basang palda. Sa gitna ng dilim at ng makapal na usok na nagsisimulang bumalot sa paligid, nahanap niya ang maliit na butas sa bakod na natatakpan ng mga baging. Pilit niyang ipinagsiksikan ang kanyang katawan. Ang mga matatalas na kawayan ay bahagyang gumuhit sa kanyang balikat, ngunit hindi siya tumigil. Nang makalabas siya sa hangganan ng mansyon, ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng nanghina. Nadapa siya sa malambot at madulas na lupa. Ang lamig ng gabi ay dahan-dahang sumusuot sa kanyang buto. Ngunit bago pa man siya tuluyang mawalan ng malay, sa gitna ng kawalan,
Isang pares ng matitigas at mainit na bisig ang sumalo sa kanyang bumabagsak na katawan. Ang boses na tumawag sa kanyang pangalan ay puno ng matinding pag-aalala at pagmamahal. Malaya, Diyos ko, nandito ako. Ligtas ka na, hindi kita bibitawan. Si Mateo iyon. Ang amoy ng lupa at ulan sa suot nitong damit ay nagdala ng isang uri ng kaligtasan na matagal nang ipinagkait sa kanya. Binuhat siya ng lalaki ng buong ingat. Idinidikit ang kanyang nanlalamig na katawan sa sarili nitong dibdib upang bigyan siya ng init. Sa gitna ng pagkahilo, naramdaman ni Malaya ang mahigpit na pagkakahawak ni Mateo sa kanyang kamay. Isang pangakong hindi na siya kailanman mag-iisa sa kanyang pakikipaglaban. Ngunit habang dahan-dahang iminumulat ni Malaya ang kanyang mga mata upang pasalamatan ng kanyang tagapagligtas, isang matinding kirot ang gumuhit sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan. Ang sakit ay tila 1,000 karayom na sabay-sabay na tumutusok sa kanyang sinapupunan. Napatingin siya sa kanyang maputing palda na ngayon ay nadungisan na ng putik at doon niya nakita ang isang dahan-dahang kumakalat na kulay pula na mabilis na hinihigop ng telang basa ng ulan. Isang tanong na puno ng takot ang bumalot sa kanyang isipan. Sa kanyang paghahanap ng kalayaan, sapat ba ang naging sakripisyo upang mailigtas ang munting buhay na tanging pag-asa na lamang niya? Lumipas ang 3 taon na parang isang mahabang panaginip na dahan-dahang nagkakaroon ng kulay at liwanag. Sa isang maliit at payapang bayan sa malayo, ang bawat umaga ni Malaya, na ngayon ay kilala na sa pangalang Maya, ay nagsisimula sa marahang pag-ugoy ng duyang gawa sa matitibay na baging. Ang dahan-dahang paggalaw ng duyan ay lumilikha ng isang banayad na ritmo sa sahig na kawayan. Tila isang oyay na nagpapatulog sa kanyang munting anghel, si Malia. Pinagmamasdan ni Maya ang kanyang mga kamay habang hinahawakan ang gatas ng anak. Ang mga sugat at hiwa na dulot ng matatalas na tinik ng rosas at ng malupit na buhay sa mansyon ng mga Salvador ay wala na. Napalitan na ang mga ito ng mga kalyong tanda ng kanyang pagpupursige sa harap ng kungkuy, ang kanyang tapat na katuwang sa muling paghabi ng kanyang nadungisang dangal. Ang bawat hibla ng sinulid na kanyang hinahawakan ay tila isang dalangin na naglalayong pagdugtungin ang kanyang masakit na nakaraan at ang isang payapang kinabukasan. Hindi kailanman nawawala sa kanyang gunita ang mga unang gabi matapos ang kanyang pagtakas. Tandang-tanda pa niya ang init ng mga palad ni Mateo habang binabantayan siya nito sa loob ng maliit na klinika sa probinsya. Sa mga sandaling ang kanyang katawan ay hapong-hapo at ang kanyang sinapupunan ay tila gustong sumuko, si Mateo ang nagsilbing kanyang sandigan. Ang lalaki ay nagtrabaho sa ilalim ng matirik na araw at sa gitna ng malalakas na ulan, nagbubuhat ng mabibigat na sako sa pantalan para lamang may maibili siya ng gamot at masustansyang pagkain. Walang hininging kapalit ang lalaki. Tanging ang kaligtasan lamang ni Maya at ng bata ang mahalaga rito. Isang gabi, habang abala si Maya sa pagtapos ng isang espesyal na hobby, hindi niya namalayang dinalaw na siya ng antok. Ang kanyang ulo ay dahan-dahang bumagsak sa tabi ng mga sinulid. Nagising siya nang maramdaman ang isang malambot at mabangong tela na maingat na ipinatong sa kanyang mga balikat. Nakita niya si Mateo na nakatayo sa kanyang tabi. Ang mga mata nito ay punong-puno ng paghanga at isang uri ng pagmamahal na hindi kailanman nanghihimasok. Maya, magpahinga ka na muna. You've been working too hard lately? Mahinang sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na hanging dumadampi sa balat. Dahan-dahang itinaas ni Mateo ang kanyang kamay at hinawi ang isang lanta at ligaw na hibla ng buhok na humarang sa noo ni Maya. Ang pagdampi ng mga daliri ni Mateo ay nagpadaloy ng isang kakaibang init sa kanyang buong pagkatao. Isang pakiramdam na hindi nakakasakal, kundi nakakapagpalaya. Ipinatong ni Maya ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki.
Hinahayaang ang bango ng sabon at pawis ni Mateo ang magbigay sa kanya ng kasiguraduhan na sa wakas, siya ay nasa isang ligtas na kanlungan. Dahil sa kanilang pagtutulungan, ang maliit nilang negosyo na tinawag nilang sinulid ng buhay ay dahan-dahang nakilala. Ang mga telang hinahabi ni Maya ay hindi lamang yari sa sutla at koton, kundi yari sa kanyang sariling kaluluwa at tatag. Nagsimulang dumagsa ang mga order mula sa malalaking lungsod at ang kanilang munting syuong det ay naging simbolo ng pag-asa para sa ibang kababaihan sa kanilang bayan. Isang hapon, habang naglalaro ang 3 taong gulang na si Malia sa damuhan, bigla itong tumakbo patungo kay Mateo, nakakauwi pa lamang mula sa palengke. Ang munting bata ay yumakap sa binti ng lalaki at tumingala ng may malawak na ngiti. "Papa Mateo, laro po tayo." Ang salitang iyon ay tila isang malakas na agos ng tubig na tumangay sa lahat ng natitirang sakit sa puso ni Mateo. Dahan-dahan niyang binuhat ang bata at hinalikan sa noo, habang sa malayo ay nakatingin si Maya na may luha ng kaligayahan sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Maya na buo na ang kanyang pamilya, kahit walang marangyang mansyon o gintong alahas. Ngunit ang katahimikan ng hapon ay nabasag ng iabot ng isang batang kapitbahay, ang isang liham na naiwan sa tapat ng kanilang pintuan. Ang papel ay gawa sa mamahaling materyal at sa likod nito ay nakatatak ang isang pamilyar na simbolo, ang mapagmataas na crest ng pamilya Salvador. Kasabay nito, ang radyo sa loob ng bahay ay nagbalita ng isang malaking iskandalo sa mundo ng negosyo. Ang pamilya Salvador ay tuluyan na umanong bumagsak sa pagkakautang at nahaharap sa sunod-sunod na kaso ng panloloko. Hinawakan ni Maya ang kanyang dibdib. Naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Tila isang malamig na kamay mula sa nakaraan ang pilit na humihila sa kanya pabalik sa dilim na kanyang tinakasan. Tiningnan niya si Mateo at si Malia na masayang nagtatawanan sa ilalim ng puno at isang matinding takot ang bumalot sa kanya. Hanggang saan ang kayang gawin ng mga Salvador upang mabawi ang kanilang kapangyarihan, ngayong ang babaeng itinuring nilang basura ay siya na lamang tanging makapagliligtas sa kanila? Sa gitna ng malawak at madilim na opisina ng mansyon ng mga Salvador, ang bawat hininga ni Doña Magnolia ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Ang marangyang silid na dati ay simbolo ng kanilang walang hanggang kapangyarihan ay naging isang kulungan ng mga lihim at pagkatalo. Ang bawat piraso ng mamahaling kristal na dati ay nakapatong sa kanyang mesa ay tumilapon na sa sahig, lumikha ng isang matinis at malamig na tunog na tila nagbabadya ng tuluyang pagguho ng kanilang kaharian. Ang mga bubog ay kumikinang sa ilalim ng malamig na liwanag, tila mga maliliit na patalim na handang sumugat sa sino mang lumapit. Nanginginig ang mga kamay ng matanda habang hawak ang mga ulat ng bangko, ang lahat ng kanilang ari-arian, ang mga lupang ninakaw niya mula sa pamilya Berdanza at ang mga puhunang kanyang ipinanggalugad sa mga sugalan ay tuluyan ng naglaho. Isang mapait at tuyong tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tunog na puno ng pait at kawalan ng pag-asa. Bumukas ang pinto at pumasok si Makisig. Ang kanyang asawa na dati ay puno ng yabang, ngunit ngayon ay tila isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang kanyang barong ay gusot-gusot, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang amoy ng alak ay nanunuot sa bawat sulok ng silid. Isang mabigat na paglunok ang ginawa ni Makisig bago sumandal sa pinto. Tinitignan ng kanyang ina nang may halong puot at pagsisisi. "Ano nang mangyayari sa atin? Everything is gone." Bulong ni Makisig sa isang boses na kasinggasgas ng tuyong dahon. "Sinasabi ko na sa inyo, simula nang mamatay si Malaya sa apoy na yon, tila isinumpa na ang pamilyang ito. We lost our luck because of what you did to her." Marahas na hinarap ni Doña Magnolia ang kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tindi ng galit.
Huwag mo akong sisihin, Makisig. Ginawa ko ang lahat ng yon para sa'yo, para sa mana mo. Kung naging matalino ka sana sa pagpapatakbo ng kumpanya at hindi naging duwag, hindi tayo abot sa ganito. That Weaver girl was nothing but a curse to this family. Tinalikuran ni Makisig ang kanyang ina at lumapit sa isang maliit na cabinet kung saan nakatago ang isang lumang kuwadro. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang piraso ng papel na bahagyang sunog ang mga gilid, isang litrato mula sa kanilang kasal ni Malaya. Tinitigan niya ang maamo at nakangiting mukha ng babaeng kanyang pinabayaan. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib. Isang pagsisisi na tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang kaluluwa. Naramdaman niya ang init ng isang luhang pumatak sa kanyang pisngi. Isang bihirang pagkakataon na ang isang Salvador ay nagpakita ng kahinaan. Isang marahang katok mula sa labas ang pumutol sa mabigat na tensyon sa loob ng silid. Pumasok ang kanilang sekretarya, ang mukha ay balot ng kaba at pag-aalangan. Doña Magnolia, Sir Makisig, may balita po. Ang sinulid ng buhay, ang kumpanyang Tao Tom sa lahat ng nona natin, ay pumayag na makipag-meeting sa atin. They are willing to discuss a potential takeover to save us from bankruptcy. Tila nabuhayan ng loob si Doña Magnolia. Agad niyang inayos ang kanyang buhok at pinunasan ang kanyang mukha. Pilit na ibinabalik ang kanyang mapagmataas na anyo. See, I told you, Makisig, hindi tayo pababayaan ng tadhana. Marahil ay narinig ng mga namumuhunan na ito ang pangalan ng mga Salvador at natakot sila sa atin. Prepare my best suit. We will meet this Maya and show her who really owns this industry. Sa sumunod na umaga, ang sikat ng araw ay tumatagos sa malalaking bintana ng gusali ng sinulid ng buhay. Suot ang kanyang pinakamahal na alahas at ang kanyang pinakamatalas na ngiti. Naglakad si Doña Magnolia sa gitna ng hallway. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa ibabaw ng makintab na sahig ay lumikha ng isang maautoridad na ritmo na tila nagpapahayag ng kanyang muling pagkabuhay. Sumusunod sa kanya si Makisig na pilit ding nagpapakita ng tatag kahit ang kanyang mga kamay ay pasimpleng nanginginig sa loob ng kanyang bulsa. Huminto sila sa harap ng malaking pinto ng boardroom. Huminga ng malalim si Doña Magnolia bago dahan-dahang itinulak ang pinto. Tayo pa rin ang may kontrol, Makisig. Huwag mong kakalimutan iyan. Bulong niya bago pumasok sa loob, handang harapin ang sinumang negosyanteng maglalakas loob na bumili sa kanilang dangal. Ngunit sa sandaling tumama ang kanyang paningin sa dulo ng mahabang mesa, ang lahat ng kulay sa mukha ni Doña Magnolia ay biglang naglaho. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nanginginig at ang kanyang mga tuhod ay tila naging malambot na kandila. Isang babaeng nakasuot ng napakagandang telang habi na may mga matang kasing talim ng mga bituin at kasing lalim ng karagatan. Ang dahan-dahang humarap sa kanila habang marahang iniikot ang kanyang swivel chair. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay kasing bigat ng 1,000 toneladang bakal na nakadagan sa dibdib ng bawat naroroon. Tanging ang marahang pag-ikot ng swivel chair ni Maya ang nagbibigay ng buhay sa silid, isang marahan at swabe na paggalaw na tila isang mananayaw na naghihintay ng tamang tiyempo. Nang tuluyan ng humarap ang upuan sa mga bagong dating, ang hangin sa silid ay tila nagyelo. Nanlaki ang mga mata ni Doña Magnolia, ang kanyang mga labi ay bahagyang nanginig, at ang kulay sa kanyang mukha ay biglang naglaho, tila isang lona na binuhusan ng asido. Ang kanyang mga kamay na kanina ay maayos na nakapatong sa kanyang mamahaling bag ay biglang nanginig, dahilan upang malaglag ang kanyang gintong ballpen sa sahig na alpombra. Si Makisig naman ay tila isang estatwa na nakapako sa kinatatayuan. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis, habang ang kanyang mga mata ay hindi makapaniwala sa nakikita. Ang babaeng akala nila ay naging abo na sa nakaraan ay nakaupo ngayon sa harap nila. Suot ang isang napakagandang telang habi na kulay ginto
at asul, isang anyo ng kapangyarihan na kailanman ay hindi nila inakalang makikita sa isang hamak na manghahabi. Kamusta, Doña Magnolia? Kamusta Makisig? It's been a long time, hasn't it? Ang boses ni Malaya ay kalmado. Bawat pantig ay may kasamang tamis na may halong talim. Hindi ito ang boses ng babaeng dati ay umiiyak sa sulok ng kusina. Ito ang boses ng isang reyna na nagbabalik upang bawiin ang kanyang kaharian. Tumayo si Mateo mula sa likuran ni Malaya. Ang kanyang mga balikat ay malapad at ang kanyang anyo ay tila isang matibay na pader na nagpoprotekta sa babaeng mahal niya. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng mas matinding takot sa pamilya Salvador. Nakita ni Makisig kung paano tumingin si Mateo kay Malaya. Isang tingin na puno ng paggalang at pag-ibig, isang bagay na kailanman ay hindi niya naibigay sa kanyang asawa. Malaya, buhay ka? Ang tanging lumabas sa mga labi ni Makisig. Ang kanyang boses ay basag at puno ng kalituhan. Paano? Ang sunog. Ngumiti si Malaya, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. The fire burned the old Malaya, Makisig. Ang babaeng tanga, ang babaeng sunod-sunuran sa inyo dahil sa utang na loob. But from those ashes, Maya was born. At tila nakalimutan nyo, sa mundo ng negosyo, hindi sapat ang pangalan. You need talent and integrity. Two things that your family clearly lacks. Ibinagsak ni Malaya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagtama ng folder sa kahoy ay tila isang hatol ng hukom. I now own 51% of Salvador Holdings. Lahat ng nona nyo, lahat ng mga sanglang hindi nyo mabayaran, binili ko na lahat. This company, this building, even the house you live in. Technically, they all belong to Sinulid ng Buhay now. At ayon sa kontrata, we are here to discuss your eviction. Wala na kayong karapatan sa pamilyang Salvador. You monster! Magnanakaw! Sigaw ni Doña Magnolia. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit, habang pilit na tumatayo. Hindi mo maaaring gawin ito. We saved your mother. May utang na loob ka sa amin. Dahan-dahang tumayo si Malaya. Lumapit siya sa kanyang biyenan hanggang sa ilang pulgada na lamang ang pagitan nila. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang manipis na ganting luma at ipinakita ang isang maliit na puting peklat sa kanyang hintuturo. Ang bakas ng sugat mula sa touchtin at sa paghahabi para sa kanila. Kamusta na nga pala ang mga tsaa nyo, Donya? Mukhang hindi na yata gumagana ang mga lason nyo sa mga namumuhunan ngayon. Ano? Ang tanging nonan na meron ako ay sa sarili ko at sa anak ko. At ngayon, bayad na ang lahat. Sa gitna ng tensyon, biglang humakbang si Makisig patungo kay Malaya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi at desperasyon. Malaya, please, pag-usapan natin ito. I'm so sorry. I can change. Let's start over for our family. Inabot ni Makisig ang kamay ni Malaya. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa pag-asang mahahawakan pa niya muli ang babaeng sinayang niya. Ngunit bago pa man madampian ng balat ni Makisig ang kamay ni Malaya, mabilis na humarang si Mateo. Marahas na hinawakan ni Mateo ang braso ni Makisig at pabalang itong binitawan. Ang kanyang mga mata ay nagbababala ng panganib. Huwag mong susubukang hawakan siya. Wala ka ng karapatan sa kanya o sa anumang bahagi ng buhay niya. Naiwang nakatayo si Makisig, talunan at hiyang-hiya sa harap ng lahat. Samantala, si Doña Magnolia ay tila tuluyan nang nawala sa katinuan. Tumakbo ito palabas ng boardroom. Ang kanyang mga sapatos ay lumilikha ng mabilis at magulong tunog sa hallway habang sumisigaw ng mga hindi maintindihang salita. Nang makarating sa parking lot, sa gitna ng init ng araw, huminto si Doña Magnolia sa tabi ng kanyang kotse. Ang kanyang dibdib ay mabilis na bumababa at tumataas. Ang kanyang paningin ay nagdidilim sa tindi ng puot. Inihampas niya ang kanyang mga kamay sa bubong ng sasakyan. Ang kanyang mukha ay nakatingala sa langit, habang ang kanyang mga mata ay naniningkit sa isang nakakatakot na paraan. Buhay pa ang anak niya. Nakita ko sa mesa niya ang litrato ng bata.
Bulong ni Doña Magnolia sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng kamatayan. Kung hindi ko makuha ang kumpanya, kukunin ko ang pinakaimportanteng bagay sa kanya. Kukunin ko ang batang yon. Kukunin ko ang sa akin. Wala na rito si Malia Maya. Isang marangyang matandang babae ang nagsabing siya ang lola at kinuha niya ang bata kanina lamang. Ang mga salitang yon mula sa guro ay tila isang mabilis at malamig na agos ng tubig na tumangay sa lahat ng natitirang lakas sa katawan ni Maya. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na rosas na gawa sa hinabing sutla. Isang munting regalo na pinagpuyatan niyang gawin para sa ikatlong kaarawan ni Malia na ipagdiriwang sana nila mamaya. Dahan-dahang lumuwag ang kanyang pagkakahawak at ang munting laso ay dahan-dahang nahulog sa lupa. Tila isang pakpak ng paru-paro na nawalan ng buhay sa gitna ng alikabok. Naramdaman ni Maya ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang mga tuhod ay naging malambot na parang kandilang natutunaw sa ilalim ng matirik na araw. Ang paligid ay nagsimulang umikot. Ang tinig ng guro ay naging isang malabong ugong sa kanyang pandinig. Isang matinding panginginig ang gumapang mula sa kanyang mga talampakan hanggang sa kanyang dibdib. Isang uri ng takot na hindi maikukumpara sa anumang sakit na naranasan niya sa kamay ng mga Salvador. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na humahampas sa kanyang tadyang, nag-iiwan ng isang masakit na bakas sa bawat paghinga. Mateo, bulong ni Maya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig dahil sa tindi ng kaba. Agad siyang sinalo ni Mateo. Ang matitigas na bisig nito ay nagsilbing angkla sa gitna ng kanyang nagngangalit na emosyon. Ibinulong ni Mateo ang mga salitang nagpapatatag sa kanya, habang ang init ng katawan nito ay dahan-dahan na pumatay sa ginaw na bumabalot sa puso ni Maya. Hahanapin natin siya, Maya. Pangako ko sa iyo, ibabalik ko si Malia nang walang kahit isang galos. Hindi ko hahayaang saktan kanilang muli. Samantala, sa loob ng isang abandonado at madilim na bodega na malayo sa kabihasnan, ang alikabok ay dahan-dahang sumasayaw sa ilalim ng manipis na sinag ng araw na tumatagos sa butas na bubungan. Nakaupo sa isang lumang silya si Doña Magnolia. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang uri ng pagkahibang. Sa kanyang harap ay si Malia, ang munting bata na nakaupo sa sahig. Ang mga mata nito ay puno ng luha at ang maliit na katawan ay nanginginig sa takot. Huwag kang umiyak, bata. You should be proud. Dadalhin kita sa tunay mong tahanan. Bulong ni Doña Magnolia, ang kanyang boses ay may halong lambing na nakakapagpataas ng balahibo. Kinuha niya ang isang maliit na bote mula sa kanyang bag at ibinuhos ang isang kulay kape na likido sa isang baso ng tubig. Inumin mo ito, apo. This is a special tea for the real Salvador air. Para maging kasing tatag ka ng pamilya natin. Biglang bumukas ang malaking pinto ng bodega at pumasok si Makisig. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod at kaba. Ma, anong ginagawa niyo? Itigil niyo na ito. Pulis na ang haharap sa atin kapag itinuloy niyo ito. Sigaw ni Makisig. Ang kanyang boses ay pumalingaw-ngaw sa malawak na espasyo ng bodega matapos ang marahas na pagtulak sa pintuan. Hinarap siya ng kanyang ina nang may nakakatakot na ngiti. Shut up, Makisig. I'm doing this for us. This child is our leverage. Kapag nakuha ko ang batang ito, mapipilitan si Malaya na ibalik sa atin ang lahat. Don't be a coward again, son. This is for the family. Ang bawat pangungusap ni Magnolia ay tila isang pamilyar na kanta na paulit-ulit na naririnig ni Makisig. Isang pag-gaslight na naglalayong itali muli ang kanyang konsensya sa mga kasalanan ng ina. Maya-maya, ang tunog ng mabilis na pagtakbo ng mga sapatos sa ibabaw ng tuyong damo sa labas ay nagsimulang lumakas. Isang malakas na paghampas sa pinto ang nagpayanig sa buong istruktura, dahilan upang malaglag
ang ilang piraso ng kalawang mula sa kisame. Tumambad sa pintuan ni na Malaya at Mateo, ang kanilang mga anyo ay balot ng matinding pag-aalala at nag-aapoy na galit. Nakita ni Malaya ang kanyang anak na pilit na pinapainom ng kanyang biyena ng baso ng tubig na alam niyang naglalaman ng lason. Ang bawat hakbang ni Malaya patungo sa kanyang anak ay tila tumatagal ng habambuhay. Nakita niya ang panginginig ng maliit na kamay ni Malia na pilit na itinutulak ang baso. Ang hangin sa loob ng bodega ay tila naubos at ang tanging naririnig na lamang ay ang mabilis na paghugot ng hininga ni Malaya habang ang kanyang paningin ay nakapako sa basong dahan-dahan na inilalapit ni Doña Magnolia sa mga labi ng bata. Naiwan ang isang malaking katanungan sa gitna ng nakakabinging katahimikan ng bodega. Sapat ba ang bilis ng pag-ibig ng isang ina upang maabutan ng kamay ng kamatayan bago ito tuluyang makapanakit sa pinakaiingatan niyang hiyas? Mabilis pa sa lipad ng isang agila ang bawat pagkilos ni Mateo. Sa isang iglap, bago pa man madampi ng baso ang mga labi ng bata, marahas na hinawi ni Mateo ang kamay ni Doña Magnolia. Ang baso ng tubig ay tumilapon sa malayo at nagkadurog-durog sa malamig na semento na nag-iwan ng mga matatalas na bubog na kumikinang sa ilalim ng sinag ng araw. Ang tunog ng pagbasag nito ay tila isang hudyat ng katapusan ng kadiliman sa loob ng bodegang iyon. Nayakap ni Malaya ang kanyang anak. Ang munting katawan ni Malia ay nanginginig sa loob ng kanyang mga bisig. Ibininaon ni Malaya ang kanyang mukha sa leeg ng bata. Ang kanyang mga luha ay mabilis na dumadaloy at bumabasa sa balikat ni Malia. Ang bawat paghikbi ni Malaya ay nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa, isang halo ng matinding pasasalamat at labis na pagkahapo. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso ng anak na dahan-dahang kumakalma habang hinahaplos niya ang likod nito ng paulit-ulit. Ngunit ang puot ni Doña Magnolia ay hindi pa natatapos. Sa gitna ng kanyang pagkatalo, ang matanda ay tila tuluyan nang nilamon ng kanyang sariling demonyo. Pinulot niya ang isang malaki at matalas na piraso ng bubog mula sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tindi ng galit habang nakatingin sa likuran ni Malaya na abala sa pag-aalo sa bata. Sa isang mabilis na pag-atake, sumugod si Doña Magnolia. Ang kanyang mukha ay nakangiwi sa tindi ng hangaring makapanakit sa huling pagkakataon. Kung hindi ka mapupuksa, tatapusin kita ngayon din. Sigaw ng matanda, ang kanyang boses ay puno ng pait at desperasyon. Sa sandaling iyon, isang mabilis na anino ang humarang sa pagitan ng dalawang babae. Si Makisig, sa isang pambihirang pagkakataon ng katapangan, ay tumalon sa harap ni Malaya upang magsilbing kalasag. Naramdaman ni Makisig ang matinding hapdi ng humiwa, ang matalas na bubog sa kanyang balikat. Ang init ng dugo ay mabilis na kumalat sa kanyang maputing polo. Isang mabigat na buntong hininga ang kumawala sa kanya habang dahan-dahang nawawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Ang paligid ay biglang napuno ng ingay ng mga sapatos na nagtatakbuhan sa labas. Ang malakas na tunog ng mga sirena ng pulis ay dahan-dahang lumapit, tila isang panalangin na sa wakas ay nabigyan ng kasagutan. Pumasok si Tia Luz kasama ang ilang mga unipormadong lalaki. Ang mukha ng matandang hardinera ay puno ng relief nang makitang ligtas ang mag-ina. Mabilis na pinalibutan ng mga pulis si Doña Magnolia na ngayon ay wala nang nagawa kundi ang gumuho sa sahig habang pilit na binabawi ang kanyang mga braso. Hindi niyo ako pwedeng hulihin. I am a Salvador. Huling hirit ni Magnolia, ang kanyang boses ay basag habang marahas na itinatali ang kanyang mga kamay ng bakal na posas. Tumingin siya kay Malaya ng may halong puot. Walang utang na loob. Lahat ng ginawa ko ay para sa pamilyang ito. Dahan-dahang tumayo si Malaya. Karga pa rin ang natutulog na si Malia dahil sa tindi ng pagod at takot. Tinitigan niya ang kanyang dating biyenan ng may malamig at matatag na mga mata.
Ang tunay na utang na loob ay binabayaran ng pagmamahal at malasakit, Doña Magnolia, hindi ng buhay ng ibang tao. Ang pamilyang itinayo niyo sa lason at takot ay tapos na. Ngayon, oras na para pagbayaran mo ang lahat ng iyong ginawa. Habang inilalabas si Doña Magnolia, ang matanda ay nagsimulang tumawa ng walang katuturan. Isang tunog na puno ng pagkabaliw na dahan-dahang humina habang inilalayo siya sa bodega. Naiwan si Makisig na nakasandal sa isang lumang posteng kahoy. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Malaya ng may matinding pagsisisi. Malaya, patawarin mo ako. Bulong ni Makisig, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Isang patak ng luha ang gumuhit sa kanyang pisngi bago siya dahan-dahang napadausdos sa simento. Lumapit si Malaya, tinitigan ang lalaking naging dahilan ng kanyang pinakamalaking paghihirap. Ang kanyang puso ay punong-puno ng mga emosyong hindi niya maipaliwanag. Sapat na ba ang dugong dumanak sa balikat ni Makisig upang burahin ang mga tao ng kanyang pananahimik at pagtataksil? O ang sugat na iniwan nito sa kaluluwa ni Malaya ay masyado ng malalim upang tuluyang maghilom? Ang puting liwanag sa loob ng silid ng ospital ay tila sumusugat sa paningin. Isang malinis, ngunit malamig na paalala ng lahat ng sugat na dahan-dahang naghihilom. Ang amoy ng gamot at kalinisan ay nanunuot sa bawat sulok. Pilit na binubura ang bahid ng alikabok at lason mula sa madilim na bodega. Sa gitna ng kama, nakahiga si Makisig. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang katawan ay nababalot ng mga puting benda. Ang marahang pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib ay ang tanging nagpapatunay na may buhay pa sa likod ng kanyang mga luhang hindi tumitigil sa pag-agos. Nakaupo si Malaya sa tabi ng kama. Ang kanyang mga kamay ay magkayakap sa kanyang kandungan. Wala nang galit sa kanyang mga mata. Wala na ring puot na dati ay sumusunog sa kanyang kaluluwa. Ang tanging naroon ay isang malalim at payapang katahimikan. Isang uri ng pagtanggap na ang lahat ng bagyo ay may hangganan. Dahan-dahang iminulat ni Makisig ang kanyang mga mata at tumingin kay Malaya. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Malaya, I know I don't deserve this. Alam kong napakaduwag ko. Pero sana bigyan mo ako ng pagkakataon. I want to be a father to Malia. Pagsisihan ko ang lahat. Let's start again, please. Gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat sa inyo. Isang mabigat na hininga ang pinakawalan ni Malaya. Hinawakan niya ang gilid ng kama. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humaplos sa malinis na kumot. Napatawad na kita, Makisig. Totoo iyon. Dahil kung hindi kita papatawarin, habang buhay akong magiging bilanggo ng nakaraan nating dalawa. Pero ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang kailangan nating bumalik sa dati. Ang sugat ay naghilom na, pero ang peklat ay mananatili upang ipaalala sa akin kung sino ako at kung ano ang halaga ko. Tumigil si Malaya at tumingin sa labas ng bintana kung saan ang sikat ng araw ay humahalik sa mga dahon ng puno. Iba na ang nagpoprotekta sa amin ngayon, Makisig. Iba na ang lalaking nagturo sa akin na ang pag-ibig ay hindi dapat masakit at hindi kailangang bayaran ng utang na loob. My life with you was a thread that has already been cut. Ngayon, oras na para harapin mo ang mga pagkakamali mo sa harap ng batas. At oras na para harapin ko ang hinaharap ko nang wala ka. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang madilim at sementadong silid na napapalibutan ng matitigas na rehas na bakal, ang bawat hininga ay tila isang sumpa. Nakaupo si Doña Magnolia sa sulok ng kanyang selda. Ang kanyang marangyang suot ay napalitan na ng isang kupas at kulay dalandan na uniforme. Ang kanyang mga kuko na dati ay laging maayos ay ngayon ay punong-puno ng dumi mula sa walang tigil na pagkamot sa malamig na pader. Ang matanda ay dahan-dahang gumagalaw. Ang kanyang mga braso ay nakaposisyon na tila may hawak na isang tanging tasa ng tsaa.
Inumin mo ito, anak, para sa tagapagmana. Bulong niya sa hangin. Ang kanyang mga mata ay blangko at walang buhay. Sa kanyang isipan, naroon pa rin siya sa kanyang mansyon, nagluluto ng lason na dahan-dahang pumatay sa kanyang sariling katinuan. Ang bawat anino sa pader ay tila nagiging mukha ni na Isabela at Malaya, mga multo ng kanyang kasakiman na habang buhay na magbabantay sa kanyang pag-iisa. Ang kanyang tawa ay dahan-dahang naging isang hikbi, isang tunog ng pagkatalo na wala nang makakarinig pa. Nang lumabas si Malaya mula sa ospital, ang sariwang hangin ay sumalubong sa kanyang mukha, tila isang mahabang haplos ng kalayaan. Ang bawat hakbang niya sa sementadong daan ay magaan at puno ng katiyakan. Sa malayo, nakatayo si Mateo sa tabi ng kanilang sasakyan. Karga ang mahimbing na natutulog na si Malia. Ang anyo ng lalaki sa ilalim ng gintong liwanag ng hapon ay tila isang sagisag ng lahat ng panalangin natupad. Huminto si Malaya at tinitigan ang dalawang pinakaimportanteng tao sa kanyang buhay. Naramdaman niya ang isang mainit na pagtibok sa kanyang dibdib, isang uri ng kaligayahan na hindi nakadepende sa kayamanan o pangalan, kundi sa katotohanang siya ay minamahal ng buong buo. Lumapit siya kay Mateo at nang magtama ang kanilang mga mata, naramdaman ni Malaya ang marahang pagdampi ng kamay ng lalaki sa kanyang likuran, isang tahimik na pangako na hindi na siya kailanman lalakad ng mag-isa. Dahan-dahang kinuha ni Malaya ang isang maliit na kwintas mula sa kanyang bulsa, ang tanging alaala ng pamilya Salvador na natitira sa kanya. Tinitigan niya ito sa huling pagkakataon bago ito dahan-dahang bitawan sa loob ng isang basurahan sa tabi ng daan. Ang tunog ng pagbagsak nito sa ilalim ng lata ay tila huling tuldok sa isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Habang sila ay dahan-dahang lumalayo patungo sa kanilang bagong tahanan, isang huling tanong ang naiwan sa isip ni Malaya. Sa pagitan ng lahat ng paghihirap at tagumpay, sapat na ba ang kapayapaang nahanap niya upang harapin ang mga bukas na hindi na kailanman mababahira ng lason ng nakaraan? O ang bawat bagong simula ay may dala ring sariling hamon na kailangan nilang ng magkasama? Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang mahaba at masalimuot na hibla ng sinulid na dahan-dahang nabuo sa isang napakagandang disenyo ng buhay. Ang sikat ng araw sa lalawigan ay may dalang kakaibang ginto at init, dahan-dahang humahalik sa malalawak na sakahan at sa mga makukulay na tilang nakasampay sa labas ng kumpanyang sinulid ng buhay. Ang bawat ihip ng hangin ay nagdadala ng bango ng mga bulaklak ng kape at ang sariwang amoy ng bagong na luwa. Isang amoy na nagbibigay ng katiyakan na ang bawat paghihirap ay may katumbas na ginhawa. Sa loob ng syuong ang bawat paggalaw ng malaking kungkwi ay lumilikha ng isang maayos at payapang ritmo sa sahig na gawa sa nara. Ang tunog na ito ay hindi na tanda ng pagkakakulong o pagkapagod, kundi isang awit ng paglikha at tagumpay. Nakaupo si Malaya sa harap ng kanyang paboritong kagamitan. Ang kanyang mga daliri ay mabilis at bihasang nagpapalitan ng mga kulay. Ang bawat hibla na kanyang hinahawakan ay tila isang bahagi ng kanyang kaluluwa na dahan-dahang naghihilom at nagiging mas matatag kaysa dati. Napahinto si Malaya nang maramdaman ang isang pamilyar at mainit na presensya sa kanyang likuran. Dahan-dahang ipinatong ni Mateo ang kanyang mga kamay sa balikat ni Malaya. Ang kanyang haplos ay puno ng pag-aaruga at tahimik na suporta. Lumingon si Malaya at sinalubong ang mga mata ni Mateo na kasing lalim at kasing linaw ng langit pagkatapos ng ulan. Sa mga matang iyon, nahanap ni Malaya ang tunay na kahulugan ng tahanan. Isang lugar kung saan hindi mo kailangang magbayad ng utang na loob upang mahalin, kundi isang lugar kung saan ikaw ay tinatanggap ng walang anumang pasubali. Maya, it's sunset already. Magpahinga ka na muna. Baka mapagod ang mga kamay mo.
Malambing na wika ni Mateo, ang kanyang boses ay tila isang banayad na himig na nagpapakalma sa bawat himaymay ng pagkatao ni Malaya. Dahan-dahang inabot ni Mateo ang kamay ni Malaya at hinalikan ng likod nito, isang simpleng kilos ng pagsamba na nagpadaloy ng matinding kilig at kapayapaan sa puso ng babae. We have a life to weave together, remember? Hinay-hinay lang, ngumiti si Malaya, isang ngiting kasing liwanag ng bukang liwayway. I'm just so happy, Mateo. Minsan, parang panaginip pa rin ang lahat ng ito. Lumabas silang dalawa at naupo sa ilalim ng malaking puno ng mangga, kung saan masayang tumatakbo si Malia. Hinahabol ang mga makukulay na paru-paro sa damuhan. Ang bawat hagik-hik ng bata ay tila isang kristal na tunog na bumabasag sa anumang natitirang lungkot sa paligid. Naisip ni Malaya ang pamilya Salvador. Nabitaan niya mula kay Tia Luz na si Makisig ay dahan-dahang nagbabayad ng kanyang mga kasalanan sa loob ng bilangguan, habang si Doña Magnolia ay nananatiling nakakulong sa madilim na mundo ng kanyang sariling isipan. Wala nang puot sa puso ni Malaya. Napatawad na niya sila, hindi dahil karapat-dapat sila sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat siya sa kapayapaan. Ang kanyang pagpatawad ay ang huling gunting na pumutol sa lahat ng ugnayan niya sa laso ng nakaraan. Sa wakas, ang kanyang kaluluwa ay malaya na, kasing laya ng kanyang pangalan. Nahanap na ni Malaya ang kanyang binhiyen. Hindi ito nahanap sa karangyaan ng mansyon o sa ningning ng gintong alahas, kundi sa init ng yakap ni Mateo, sa tawa ni Malia, at sa katotohanang kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Ang bawat peklat sa kanyang mga daliri ay hindi natanda ng sakit, kundi mga medalya ng kanyang katatagan. Ang aral na nais iwan ng kwentong ito ay simple, ngunit napakalalim. Ang tunay na pag-ibig ay hindi isang tanikala ng utang na loob na sumasakal sa iyong kaluluwa, kundi isang sinulid ng pag-asa na nagdurugtong sa dalawang puso upang bumuo ng isang buong kinabukasan. Ang bawat sugat ay bahagi ng disenyo, at ang bawat lason ay may lunas kung matututo tayong lumaban para sa ating sariling halaga. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga bundok, nag-iiwan ng kulay ube at kahil sa kalangitan, sumandal si Malaya sa dibdib ni Mateo. Ang katahimikan ng gabi ay hindi na nakakatakot, kundi isang malawak na espasyo para sa mga bagong pangarap. Ang kanilang kwento ay hindi nagtatapos dito. Ito ay nagsisimula pa lamang sa bawat bagong hibla na kanilang ng magkasama, ng may pagmamahal, katapatan, at tunay na kalayaan.